Hello, welcome to Libra Philippines. So this is our reading for Libra. Take only what resonates, guys. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Normal yon. Hindi talaga ito magre-resonate sa lahat kasi hindi naman natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo siya sa Facebook. Ayan, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And, yan, sana mag-comment ka sa baba. Sobrang nagpapakita sa akin ng support at pagmamahal yung comment ninyo. At, of course, baka ikaw na rin ang mapili or maswerteng mapili ni Madam Jean. Okay, mamimili siya ng maswerteng mabibigyan ng personal reading sa birthday niya or sa birth month niya sa October. So, sana mapili ka. Yan, free na personal reading. Okay, let's start. You do have here the King of Pentacles, Libra. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign. Four of Pentacles, Eight of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Five of Swords. Okay. I feel like may mga tao sa paligid mo ngayon na parang kailangan mong hayaang lumayo or I can see separation or i-cut off para sa iba or magkaroon ng malaking pagbabago sa inyo nitong person na ito. And yeah, yung iba pwedeng hindi masyadong maganda yung communication between you and this person. Or pwedeng mawala din pati yung komunikasyon, pag-uusap, ganyan. And this is like a big change for you with the Wheel of Fortune. With the Four of Pentacles, I feel like nagfo-focus ka na as much as possible mag-ipon. You are the King of Pentacles. Nakikita natin you are stable. Pagdating sa usaping material, nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo. With the Eight of Pentacles, pinaghihirapan mo lahat ng yun. Nakikita natin yung pagpupursige mo na ma-achieve at makuha lahat ng mga bagay na nandyan sa'yo ngayon. Okay? Yan nga lang, pagdating sa connection with someone, whether it's a friend, a family, empleyado, or katrabaho, pwedeng nakakita tayo ng ending or big change sa inyo. Okay? So, tell me more for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Nine of Swords is here. Wheel of this is the Five of Pentacles. The Chariot and the Knight of Pentacles. Okay. I feel like for now yung iba nagkakaroon ng problem, kakulangan, ayan. So yung iba pwedeng kahit magtipid ka, pwedeng meron at merong gastos talaga na dumadating sa iyo eh. Hindi talaga, there's bills and expenses na parang medyo yung iba konti na lang yung naitatabi. Nagfo-focus ka sa pag-iipon pero parang kulang pa rin. And you are stable though. Nakikita natin yung stability mo. But with the Nine of Swords, yun nga lang, may mga problema talagang dumadating kasi. And with the Chariot, I can see pwedeng iba nagpaplano na mag-travel and maybe mag-focus ka ngayon sa career mo para in the future maranasan mo or
mangyari itong pagta-travel na ito for you. And actually, yung iba, may mga bagay kang gustong madaliin sa buhay mo, mga priorities mo na parang gusto mong madaliin. Maybe may kinalaman sa career. Yeah, meron ka something na naiisipan, gawain, pero gusto mong gawain agad-agad. So, what is the advice pagdating dito? What's with the 9 of Swords and the 5 of Pentacles? The Tower. Kuha pa ako isang card. Tell me more. With the 9 of Swords and the 5 of Pentacles and the Tower, please. Advice tayo kasi medyo low yung naging energy So, alamin natin. 8 of Wands. What's with the Chariot? Page of Cups. What's with the Knight of Pentacles? The High Priestess. Gusto ko i-clarify pa yon. Tell me more about the High Priestess. The Lovers is here. Page of Swords. I feel like kung merong something na nagpapagulo sa isip mo ngayon, kailangan mong tapusin or end. Yeah. Kasi, maybe meron kang mga obligasyon na alam mo sa sarili mong hindi mo naman kaya. Parang nakikita ko, overloaded ka masyado. Yung sa halip na nag-iisip ka sa isang bagay lang. Parang random Kaya hindi mo matapos yung isang bagay. Kasi ang dami mo na namang bagay na naiisip. And, for now, dahil yung iba lalo kung hindi ka makatulog dito sa bagay na ito. Sa gabi, no? Iniisip mo nang iniisip. Gusto mong gawin to. Pero masyado ka ng overwork, overloaded yung iba. You need to end. Put an end to this. You need to stop. Kasi ikaw nagpapahirap sa sarili mo. Huwag mong isipin kung ano man yung problema mo. Huwag mo munang isipin. Tapusin mo muna kung ano yung mga dapat tapusin. Okay? And kung ito yung kinalaman sa iyong career, stability, maybe marami kang iniisip dyan. One at a time lang. Kung hindi mo kaya yung iba, tapusin mo lang. Kumbaga, huwag kang mag-commit dun. Tapusin mo na lang yun. If you are a person na marami kang career, marami kang sources of income, maybe yung iba kailangan mong tapusin. Because, hindi talaga ito magbibigay ng... Although nakakahiya, no? Pero, yung iba nakakahiya sa part mo na tapusin or magsabi na hindi mo na kaya, ganyan. But, for some of you, ito yung kailangan mong gawin. Pagdating sa kakulangan sa pera, ang iba, for what I can see here, you need to ask help. Kasi may mga taong willing tumulong sa'yo. I am seeing family or mga friends na parang tinuring ng pamilya. Tell me more about the 8 of Wands. Yeah, the King of Wands. This is the person that could help you. That's a father or mother figure. Okay? Kung may problem ka regarding money. Well, actually, hanggat kaya mo pa naman, sige, kinakaya mo. Pero kung walang-wala na talaga, okay lang magsabi. Okay lang magsalita. Masaya or matutuwa pa nga itong person na to actually. Pag ikaw tong lumapit sa kanya. Kasi maybe in the past, siya yung nag-aalok ng tulong sa'yo. Or nagsasabi sa'yo na, matutulungan naman kita kung kailangan mo ko. Parang ganun. And then, mas matutuwa siya pag ikaw mismo yung lumapit sa kanya.
With the Page of Cups, I can see a lot of love actually coming from this person na may outgoing and adventurous kind of energy. Gusto niya ng adventure, gusto niya ng maybe hindi siya introvert na person. So nakita ko ng person na nagpapakita ng love dito. And tell me about this. Parang itong person nito, mahilig siya sa phone or game sa phone. I don't know. The Strength card, yeah. I feel like itong person that there's Leo energy here with the Strength card. And at the bottom of the deck is the Queen of Swords and the Ten of Cups. I feel like natutuwa siya kasi nag-work out yung connection ninyong dalawa. Parang napapaano siya yes, parang ganun. Nag-work out yung connection natin. Yung iba sa inyo kung may relationship, this person, nakikita niya yung situation at yung nangyayari na sa connection ninyong dalawa ngayon. And sobrang saya niya. Actually, ito yung person na nakikita natin na magbibigay or magpoprotekta sa'yo pag nahihirapan ka. Parang andyan siya. Hindi niya hahayaang mangyari sa iyo yung mahirapan ka. The Lovers and the High Priestess is here. Tell me about this. Please. Five of Swords. Five of Cups, Three of Swords, Queen of Cups. Actually, there's soulmate energy here. Pwedeng ito yung kailangan mong i-cut off. Maybe there's partnership, spiritual level na connection sa inyo nitong taong to. A lot of love. Pero parang ikaw na ito na parang hinahayaan mo na lang siyang lumayo and actually nasasaktan siya. Nakikita natin lumayo talaga siya eh. Pero nakaano pa rin siya. Nag-expect pa rin siya or gusto pa rin niya sanang bumalik or magkaroon ng chance sa inyong dalawa. But the Three of Swords, sobrang nasasaktan itong person nito. Maybe kasi ikaw yung nagpakita ng love sa kanya. Parang hindi ka naman nagkulang. Tapos, for some of you, maybe there's a third party situation dito. So, ito, isa pa ito sa nakakapagpasakit dito sa person na ito. And I feel like this is a past person already. Okay? So, what will happen in the near future for you? Libra. King of Swords is here. Actually, tatlong king yung lumabas. And, magkakapantay pa yung energy na, ayun, kumbaga, yung pagkaka-level niya. So, in the past, you have power, you have, like, maybe stable na career, and nakukuha mo yung respeto ng ibang tao. In the future, ganun pa rin. Hindi natin nakikitang nawawala yon. Okay? And you do have your Ten of Pentacles. That's money. That's achievements for you in the future. No? So, pagdating sa pera talaga, saglit lang siyang nawala. Saglit lang nagka-problema. Pero in the future, nakikita natin na mas magbubunga ng malaki. Kung ano yung mga nawala, mas malaki yung mababalik sa'yo. Seven of Pentacles, yeah. Yan, nakikita natin na
kung ano yung mga gusto mong, for some of you, I can see pagpasa sa something like maybe exam or whatever kind of exam, nakakita tayo ng pagpasa mula dito. And kung ikaw ay nag-a-apply, high chance ang pagtanggap sa'yo sa trabaho. So, paano natin yung iba, sabi bakit ganun, stable, pero may pag-apply ng trabaho? Kasi yung iba dito, maybe you are already stable in a way na meron ka naman ng house, meron ka ng kumbaga lahat ng pangangailangan mo, needs mo, nandyan na. You are already stable. Money, pwedeng may mga natatanggap ka rin naman or meron namang maybe you are self-employed. So, yung iba pwedeng gustong mag-apply or may i-add pa na trabaho or career. So, high chance ang pagkapasa dito. Especially, ang bottom of the deck is the Ace of Pentacles. This is a new beginning for you. Okay? You do have here the Judgment. That's a major arcana. The Hierophant. Ayan, dalawang major arcana na to. One more card. Clarify the Judgment and the Hierophant. Six of Swords. So, I can see you moving on from a soulmate or a twin flame connection para sa iba. Pagdating sa mga may karelasyon na, high chance of pagta-travel and a lot of happiness between you and this person. Ayan. And pagdating dun sa money, ayan. Pagdating sa money, pagle-level up talaga, nakikita natin sa'yo. And a lot of maturity na rin kasi maaaring in the past may mga bagay na natutunan ka na pwedeng i-apply mo yon sa sarili mo at ito yung maging dahilan para unti-unti mag-grow kung ano man yung mga minsan nang bumagsak sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.